Isipin mo ang matinding init sa gitna ng disyerto. Kahit ganon, perpekto pa rin ang balat ng mga maharlika. Makinis, elastic, walang bakas, at ang kanilang sikreto ay hindi mga mahiwagang potion, kundi nasa taba ng baka. Itinuturing ng mga paraon ang baka bilang simbolo ng kasaganaan. Sa kanilang mga laboratorio ng kosmetiko, sabihin na natin, nililinis ng mga pari ang sebo ng baka para makagawa ng mga pampahid na kosmetiko. Tinawag nila itong mga banal na pampahid at ginagamit dahil may kamangha-manghang natuklasan. Sa lahat ng mga sangkap sa kalikasan, ang taba ng hayop lang ang kayang matunaw sa balat ng tao nang hindi nag-iiwan ng bakas. Pinagagaling nila ang mga peklat, pinananatiling basa ang balat mula sa pagkatuyo ng hangin at araw, ginadamot ang mga paso, at pinananatiling bata ang balat. Para sa isang paraon, ang sebo, ang taba ng baka ay hindi basura, kundi isang kayamanan, isang biolohikal na teknolohiya. Ano ang alam ng sinaunang agham na nakalimutan natin? Ang taba ng baka ay biocompatible. Ang ating balat ay natural na gumagawa ng sibum ng tao. At ang istruktura ng molekula nito ay halos kapareho ng sebo ng baka. Kapag naglagay ka ng cream, halimbawa na may sebo ng baka o taba direkta sa balat, hindi ito tinatanggihan ng iyong balat, kinikilala ito at binubuksan ng daan papunta hanggang sa dermis. Dahil pareho ang melting point nito sa katawan ng tao, nakakapasok ito sa malalalim na bahagi ng balat, nagbibigay sa atin ng mga bitamina A, B, K at E. Isa itong cocktail na agad nagpapasigla ng produksyon ng collagen. Nakakakuha tayo ng conjugated linoleic acid, isang malakas na anti-inflamatoryo na nag-aalis ng kulay ng mga stretch mark at nagpapalambot ng mga piklat. Tara na sa step by step kung paano gamitin ang taba ng baka para gumawa ng isang magandang trim na simple, abot kaya at napakadaling gamitin. Una sa lahat, maaari tayong makakuha ng taba ng baka sa kahit anong meat shop. Maaring gawin ito mula sa mga buto at taba. Maraming meat shop ang nagbebenta na ng puting taba. Hindi pa ito pinino, pero nagawa na ang unang proseso ng paghihiwalay ng mga buto at iba pa. Kung makakakuha tayo ng puting taba para maging isang marangyang treatment, kailangan lang itong huling pagpipino. Madali lang ito, huwag mag-alala. At para sa reseta na ito, gagamit tayo ng mga 100 hanggang 150 gramo ng taba, yun lang. At magkakaroon tayo ng mga 100, 120, 130 gramo ng pinong taba na handa ng gawing isang masarap na krema para sa katawan. Para linisin ang taba, ang una nating gagawin ay isang paglilinis gamit ang paghuhugas. Ganito kapag galing sa tindahan ng karne. At minsan, makikita ninyo na may mga natitirang buto, kaunting karne at mga dumi. Mas maputi ang bahaging ito. Kaya nilalagay natin ito sa maliit na kaserola. Diyan naglagay ako ng mga 150 gramo. Pero pwedeng 130, 120, depende. Kung madumi, dagdagan ng taba. Kung malinis, pwedeng gamitin ng 110 gramo dahil kailangan natin ng 100 gramo ng malinis na taba. Dito, magdadagdag tayo ng kalahating tasa ng tubig. At ilalagay natin ito sa pinakamahinang apoy, pinakamababa talaga, hanggang matunaw ang taba. Mahina lang ang apoy. Doon natin ito hahayaang matunaw. Tutulungan natin gamit ang maliit na kutsilyo sa paghiwa. Dahil mataas ang temperatura, aalisin natin ito sa apoy. Tutal, matutunaw naman ito kahit walang apoy. Halos wala nang natitira. Diyan, halos tunaw na siya. At ang gagawin natin ay ililipat ito sa isang lalagyan. Laging mag-ingat na painitan ng kaunti ang lalagyan kung masyadong malamig ito. Hahayan muna natin itong lumamig ng ilang minuto at ilalagay natin sa ref. Sige, ayan, kinuha na natin ito. Matides na siya. At kita mo ang tubig, mababa na ito. Ngayon, susubukan natin ito. Kita nyo? Naiwan dyan ang tubig.
At kung mapapansin nyo, ito ang dumi. Sabihin na nating mantika na naiwan sa ilalim. Madali lang tanggalin, kaya ito lang gagawin natin. Ang sebo ng baka ay biomimetiko. Ibig sabihin, halos kapareho ng skin barrier natin ang fatty acids nito, kaya tinatanggap ito ng ating balat. Tinanggap ito ng balat bilang sarili at pinapasok ang sustansya sa dermis. Ngayon, ang gagawin ko ay patuyuin ito. Tatanggalin natin ang tubig. Ngayon na malinis na ang ating sebo, magtabi tayo ng 100 gramo at ihahanda na natin ang recipe. Ayan, may 100 gramo na tayo. Ilalagay natin ito sa double boiler para matunaw ngayon. Ayan, natutunaw na siya. At habang natutunaw iyon, nakahanda na rin dito ang wax ng bubuyog. 7 gramo ako ang nagkayod. Minsan, parang perlas ang itsura. Kung hindi ninyo kayurin, mas mahirap tunawin. Mas mahal ito kumpara sa tinutunaw na mantika. Konti na lang talaga ang kulang dito. Pwede ko na itong isama. Ang beeswax, ayan na, 7 gramo. Optional ito. Pwede ninyong gawin ng walang beeswax para lang ito magbigay ng mas maraming body sa cream at mas magandang texture, kumbaga. At ayan, tuluyan ng natunaw kaya tatanggalin na natin ito at ililipat natin sa isang lalagyan kung saan pwede natin itong batihin. Pero hihintayin muna nating lumamig ito ng kaunti. Ngayon, susukatin natin gamit ang parehong measuring cup at dadamit ng almond oil. Apat na pong gramo ng almond oil, dahan-dahan ko itong idinadagdag. Ngayon, anong susunod? Ilalagay ko muna ito sa ref para lumamig ng konti. Ayan, nasa freezer na. Saglit lang at lumamig na. Ngayon, sige, ngayon, tatanggalin natin yung matitigas na parte sa gilid. At sa puntong ito, dito natin idadagdag. Halimbawa, kung gusto niyo yung magdagdag ng essential oil, pwede niyong gawin na yon. Maglagay kayo ng 10 patak ng essential oil na gusto ninyo. Hindi ko ilalagay ito dahil ayokong gumamit ng essential oils na yon. Kung gusto nyo, pwede kayong magdagdag ng 10 patak ng vitamina E. Sa puntong ito, haluin ninyong mabuti. Kailangan itong haluin ng matagal. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng cream na ito. Ang texture ay kamangha-mangha. At ngayon, ang ginagamit ko ay itong disposable na piping bag. Kaudi lang ang laman, pero kapag gagamitin mo halimbawa para pang regalo, napakaganda nito dahil dito natin nilalagay ang mga maliit na lalagyan. Punuin natin ang mga garapon sa labas dahil madilim dito. Gusto kong makita ninyo ang ganda ng cream na ito. Pupunuin natin dito kung ano pa ang natira. Ayan na. Paalam.
Talagang napakaganda ng texture nito. Ipapakita namin kung paano ito na-absorb sa balat. At tingnan mo kung ano ito. Isa itong napakalambot na bagay. Napakaganda nito. Ngayon, pagkatapos ng araw, magbibilad ako sa araw. Maganda ito pagdating sa konserbasyon. Dahil ang pinong sebo ay isang napaka-stable na taba at ang langis ng almendras ay nagsisilbing natural na pangkonserba. Ang krema na ito ay tatagal ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Kung sa inyong lungsod ay sobrang init, higit sa 28 degrees, mga 28 hanggang 30 degrees, mas mabuting ilagay ito sa refrigerator. Pero kung hindi naman, maaari ninyo itong itago ng maayos kahit saan sa kusina. Basta ilayo lang sa init at makikita ninyo na mananatili itong maayos at magkakaroon ng ganitong tekstura. Kapag sobrang init, ang mangyayari lang ay magiging masyadong malabnaw ito. Kaya inire-recommenda ko na ilagay ito sa refrigerator kapag ginawa ninyo. Kung mapapansin ninyo na may matapang na amoy ng sabaw ng buto o katulad nito, ibig sabihin kulang pa kayo sa unang paghuhugas. Ang pwede ninyong gawin ay sa kalahating tasa ng tubig na idinagdag natin, lagyan ninyo ito ng 1 kutsara ng asin. At huwag kayong mag-alala dahil natutunaw ang asin sa tubig pero hindi sa mantika. Kaya hindi magiging maalat ang inyong cream. Ganun lang yon. Kung may naiwan pang amoy na hindi ninyo gusto, ang kailangan ninyong gawin ay patuloy na hugasan ang mantika gamit ang asin hanggang mawala ang amoy. O magiging mas malambot ito. Isa pang option ay magdagdag ng essential oils. Siguro magtatanong ka kung napakaganda, epektibo, malambot at mabuti sa kalusugan, bakit hindi ito sikat o kilala? Isang krema na gawa sa taba ng baka. Una at pinaka-importante, dahil sobrang mura ito at napakadaling gawin, napakadaling makakuha ng taba at napakadaling gawin. At pangalawa, dahil mas gusto ng industriya ang mga produktong galing sa petrolyo o mga pininong lanis. Dahil mura ang mga ito at hindi agad nasisira. Siyempre, ayaw ng mga luxury brand na malaman mong ang pinakamahusay na pampabagong buhay ng mga selula ay nasa kusina mo lang. Alam mo ba? Ang taba ng hayop na pinakain ng damo ay may hanggang 4 na beses na mas maraming bitamina E kaysa mamahaling trim. Ang pagbabalik sa sikreto ng mga paraon ay pagbabalik sa pagiging simple na epektibo. Kung bukod sa pagpapanibago ng iyong balat at pagpapaganda ng stretch marks at peklat, ang hanap mo ay pantay, maliwanag at walang imperpektong kutis, may isa pa akong bagay para sa iyo. Kamakailan, gumawa ko ng video kung saan ibinahagi ko ang formula ng Korean rice cream na kilala sa pagpapaputi ng maitim na bahagi at pantanggal ng pekas at batik ng permanente. Iwan ko rito ang link para mapanood mo agad ang murang at madaling recipe na ito. At kung na-inspire ka ng video na ito na i-renew ang iyong balat sa natural na paraan, iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ka ng thumbs up at i-share ang video na ito. Ikwento mo sa akin kung ano masasabi mo sa comments. Isang malaking yakap. Hanggang sa muli. Paalam.